Hello again mga ka-trip, good afternoon po again sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ngayon naman, ayan, may unbox tayo ang ating Stator series. So welcome back dito sa ating series of videos na ginagawang unbox and review. So ngayon ang i-unbox natin ay itong pang Barako 175. So dalawa po ang Barako, meron tayong Barako 1 at Barako 2. So itong i-unbox natin, tadadan, ay pang Barako 1 po ito na Stator. Tadam! Okay. So kagaya ng sinasabi ko, ang brand, depende po sa brand kung ang nakabalot ay plastic na ganitong klase. Ito kasi MR Flex brand. Ayan. So magandang klase yung kanyang plastic. So minsan yung iba ay bubble wrap ang naka-plastic na manipis. Minsan naman papel. Pero kapag magandang brand, papel na yung hindi siya napupunit sa sa oil, tapos makapal na klase na magandang klase, hindi siya ordinary na papel. So ayan, unbox natin ang ating pang Barako 1 na Stator. Hindi ko ito maiko-compare sa pang Barako 2 kasi naubusan ako ng pang Barako 2. Hindi pa dumadating yung ating order, ang ating PO. Kunti-kunti lang kasi gina-order ko nun kasi bihira naman ang Barako 2. So ganito ang ating Stator. Ang kakaiba lang dito sa ating pang Barako 1 na Stator ay may ganito siya. Meron siyang hubad na Stator. So hindi siya, iba siya dito sa lahat ng mga kasamahan niya na may nakabalot siya nitong, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko ano ba tawag dito sa mga gold na yan. Ano ba ito basta nakalimutan ko ang tawag dito. Basta ito may kakaiba siya. Yan, pag nakita nyo ang Barako, walang halos pinag-iba din naman ang pang Barako 1, Barako 2, pero may pagkakaiba sila pagdating sa ganito, sa wires. So ayan, ito ang ating pang Barako 1, 2, 4, 6, 8 coil siya, pero yung isa hubad, so wala ito, pero kabilang yan siya. This is battery operated. Para para ma-confirm nyo, halimbawa confused kayo ganito, pag ganito walang ano ba tawag dito sa tanso na to ganyan. So check lang ang regulator. Ang regulator niya ay pang battery operated, green siya. So tatlo ang butas ng pang apat pala butas pala ito. 1, 2, 3, 4 ng bolt. Tapos ganito siya kalaki. Yan siya. Yan. Yan siya. Okay, sa mga bolt niya. 4. At ang kanyang pulser ay payat na medyo matangkad. Yan. Ganito yung itsura ng kanyang pulser. So ang wire ng kanyang pulser ay yellow at green. At ang kanyang wires ay ito. Ang kanyang wires ay 2, 4, 6. Pang 6 itong sa neutral light. May ganito po siya. Yan. Medyo kakaiba din siya sa ibang mga normal na na mga Stator wires kasi ito may ganito siya para sa neutral light. Yung iba kasi diretso lang din balot na ganyan. Tapos ang another na kakaiba pa dito kasi ito ay may ganito rin siya, which is may sinasalpakan kasi ito doon sa motor para nakaplastar ito siya. Yung iba kasi na Stator is diretso lang gano'n na nakabalot. So ito ay may ganito siya, halos kapareho din siya ng pang Supremo at yung mga Smash Shogun na may ganito siya, Fury. May ganito. So ang kanyang socket ay ganyan, 6 pin ang kanyang socket. So yan, doon lang din naman yan. Dalawang green, dalawang yellow at black and white. So sa lighting at saka yan ang positive yung isa. Ito naman kasi ay sa sa neutral light. Ayan siya. Red yung galing dito. Yung galing mismo sa Stator ay 3 wires. Tapos dito sa pulser yung dalawa. And then sa neutral light yung pang-anim. Ayan siya. Kasi pag halimbawa mo-order kayo online, hindi naman usually talaga nakikita yung wires. Importante kasi yung wires kung ilang wires siya, mamaya may kamukha lang, hindi natin alam na may kamukha lang kapareho, tapos nakaganon. So hindi mo makikita. Hindi kagaya nung unbox natin, at least maging familiar na kayo na pag nakita nyo yung wires, ilang wires, kani-kanina lang, as in ngayong habang ako, may bumili ng bearing ng panghab. Nakita niya daw sa
sa orange app na nakalagay daw dun sa hub na front hub, Smash, Raider 150, XRM, ganun daw. So, bibilhan ng bearing niya. Sabi niya pang Smash. Pagkakita ko pala agad ng hub, hindi naman yun siya pang Smash kasi maliit ang bearing ng pang Smash. Tapos, sinukatan ko siya ng pang XRM, hindi rin siya pang XRM. Ngayon, kung habulin namin yung bearing, malalagyan naman talaga siya ng bearing na sukat. Kaya lang, hindi naman magkasya doon sa axle. At saka kung mapalitan man ng axle, doon na naman sa telescopic, magkakaroon ng problema. Babarinahan yung telescopic para mahabol yung butas ng gitna. In diameter sa labas is okay. Pero yung axle at saka yung doon sa telescopic niya, doon ang magkaka-problema. So, ganyan. At least, ganyan. Pag nakikita nyo na unbox natin, ay nagkakaroon na kayo ng idea para kung umorder kayo ay sakto yung baka hindi ko alam, baka mag-go back to Shopee din tayo in later on pag medyo maplastar ko na ang ating mga bagay-bagay na na mga pinagkakabalahan. Busy din kasi kami doon nagpaparenovate ng kabilang shop ng branch na. Okay, so ayan lang, sana ay may natutunan kayo sa aking na-share sa inyo at please hit the like at subscribe po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Paki-click din po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video dahil ang goal natin unbox and review ay 3 videos a day para makarami tayo kasi napakarami ko pang i-share sa inyo ng mga i-unbox natin and i-review na mga parts and accessories. Thank you so much. Thank you so much and pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe at paki-like na rin po at paki-share na rin po kung hindi kalabisan. Bye!